Giit ng Demon King na dapat nila siyang katakutin dahil isa siyang Diyos. Pinag-utos ni Merlin na pasukin ni Gowther ang pag-iisip nito at iligtas si Zeldris saka nagsimula ang pag-atake nito sa kanila. Pero nakaligtas ang grupo at tinukso ni Ban na natatakot itong pasukin ang kanyang pag-iisip. Gumawa ng barrier si King na inatake ng Demon King at bago sila tamaan ay sinalag ng Captain. Nang biglang dumating si Escanor upang bigyan sila ng sapat na oras para maisagawa ang plano, umaasa si Mael na matatalo ito ni Escanor gamit ang pinahiram niyang Grace. Alam ng Captain na mamamatay ito pag ginamit pa ang Sunshine tapos nasiko siya nito, pero lumaban siya kaya gumamit ng binding spell ang Demon King na nahiwa ni Escanor gamit lang ang kamay. Saka sinabi na handa na siyang mamatay upang matalo ito. Tinulungan siya ni Ban at umatake din ng napakaraming espada si King. Saka gumamit si Gowther ng invasion spell na tumama sa Demon King kaya nakapasok sila ng Captain sa pag-iisip nito. Habang sa labas ay nagpapatuloy sa pag-atake ang mga kaibigan ay dumating si Gelda at nakita ang kalagayan ng kasintahan. Sa loob ng pag-iisip ni Zeldris at ng Demon King ay nahanap nila ito na nabihag ng isang fake Gelda. Tinawag ito ng bida pero sumuko na ang kanyang kapatid. Alam din daw ni Zeldris na isang peke ang kausap niyang Gelda dahil sa pananalita nito kaya naglaho ito. Biglang naging marami si Zeldris kaya iisa-isahin daw ito ng bida pero pinigilan siya ni Gowther dahil kung guguluhin daw nila ang pag-iisip nito ay lalabas sila kaya kailangan niyang malaman ng tunay na Zeldris. Nakabalik na si Gowther dahil sa nangyari kaya umaasa na lang silang magtatagumpay ang Captain. Biglang lumapit si Gelda para kagatin ito pero hinati lang siya sa gitna. Subalit nabuhay pa ito dahil sa matinding regeneration power ng isang vampire. Dahil nakakuha siya ng dugo nito ay makakapunta na rin si Gelda sa pag-iisip ni Zeldris. Samantala nahihirapan ng bida na malaman kung sino ang totoong kapatid. Saka pumasok doon ang tunay na Gelda na nalaman kaagad kung nasaan ang tunay na Zeldris. Subalit sinugod sila ng mga clone dahil sa kagagawa ng Demon King kaya sinalag ni Meliodas ang mga ito. Sinabi ng bida sa kapatid na si Zeldris na ang baalang kumalaban sa kanilang ama saka nagpatuloy sa pagpatay sa mga clone. Dahil dito ay naglaho na si Meliodas pero umaasa siyang magtatagumpay ang kapatid. Lumabas na rin ang alter ego ng Demon King sa pag-iisip ni Zeldris na kailangan niyang talunin. Samantala patuloy pa rin ang pag-atake ng 7 deadly sins ngunit pinasabog sila nito ng napakatindi. Nais ni Elizabeth na tumulong kaya tinanggal ni Merlin ang perfect cube at pinagaling ng goddess ang mga kasama. Binangga ito ni Escanor at inatake ni King ng malaking sibat at pinagpapalo ni Ban. Pero ang after effect ng pamamalagi nila Meliodas at Demon King ang siyang wawasak sa Britanya kaya nagwawala na ang kalikasan. Saka nakabalik at umatake si Meliodas sa kanyang ama. Dahil dito ay pagtutulungan na ng 7 deadly sins ang Demon King. Nagsimula si Dayan ng Giant Dance upang makuha ang lakas ng Earth at pinrotektahan ito ni King. Dahil sa Giant ay nawasak ang malaking bahagi ng lupa saka umatake ito na sinalag ng Demon King. Pero tinamaan ito mula sa likod kaya nahuli ng mga bato at inilalayo siya sa Magic Lake upang hindi makarecover ng magic power. Habang patuloy ang Giant sa paggamit ng magic ay nais daw ni King pagkatapos ng lahat ng ito ay magpakasal sila. Saka opisyal na sinabi ng Captain ang kanilang misyon na tapusin ng Demon King. Dahil gumawa ng stage si Dayan ay hindi na makaka-recover ng magic ang kalaban mula sa Magic Lake. Saka nagbanta si Escanor dahil tanghaling tapat na. Kaya napakainit na ng kanyang katawan at isa na siyang immortal sa loob ng 1 minuto. Dahil dito ay nais ni Escanor na solohin kalabanin ng Demon King. Kaya nag-face off ang dalawa. Nagsimulang magbugbugan ng dalawang halimaw kaya sa mga impact lang nito ay mapanganib na para sa mga kasama. Ipinatikim ng Demon King ang kanyang physical power. Subalit nang sumuntok si Escanor ay sumabog ang malaking bahagi ng lupa. At sinabing hindi siya nasaktan sa walang kwentang suntok ng demon saka walang atrasan na nagpatuloy ang ambagan ng dalawa. Subalit nang matapos ang 1 minuto ay nawala na ang apoy ni Escanor saka sinuntok sa sikmura ng Demon King. Pero kapalit ng kanyang buhay ay nagpatuloy sa pagiging immortal si Escanor. Sa nakaraan ay inakusahan si Escanor dahil sa taas ng pride nito kapag sumasapit ang araw kaya marami itong nasasaktan kaya hinatulan ito ng kamatayan. Depensa nitong pinagtatanggol niya lang ang mga tao sa mga halimaw. Alam ni Meliodas na totoo ang sinasabi nito kaya iniligtas niya si Escanor mula sa kamatayan. Simula noon ay naging kasapi na ni Meliodas kung saan nakilala niya ang mga kasapi ng sins at nabighani siya kay Merlin. Isang duwag at payat na binata ito sa tuwing gabi pero nang sumapit ang umaga ay naging macho ito na ubod ng pride na sinuntok pa sila. Tapos tumakbo ito sa napakalayo at pinagsusuntok ang isang bundok dahil nais na pala niyang magpakamatay. Pagsapit ng gabi ay mag-isa na naman siya sa itaas ng bundok. Dahil daw kasi sa kanyang sumpang kapangyarihan ay lumaki siya ng mag-isa. Pero hindi natatakot si Merlin pati na ang mga kasama dahil pare-pareho naman silang mga halimaw sa grupo.
At agad na nalaman ni Gother ang mapait na nakaraan nito gamit ang magic. Dahil wala pa ring lakas ng loob si Escanor na magpatuloy mabuhay ay niyaya siya kinabukasan ng captain sa isang duelo. Pag nanalo daw ang bida ay sasali siya sa grupo pero makakaalis na ito kapag natalo si Meliodas. Sinalubong siya ng kamao ni Escanor subalit hindi siya inurungan ng bida gamit ang demon powers nito. Dahil dito ay nanalo si Meliodas at napilitan siya ng sumali sa 7 Deadly Sins. At dahil kay Merlin ay muling nakita ni Escanor si Rosa na nagligtas sa kanya noon, habang natutuwa si Escanor na kasama si Rosa ay buhat pala ng captain ng kanyang katawan. Sa present ay nag-apoy ang buong paligid dahil inialay na ni Escanor ang kanyang buhay para sa pinakahuling laban niya kaya nag-apoy na rin ang mukha nito. Kinabahan din ng Demon King sa lakas ni Escanor dahil hindi niya mahugat ang kamay sa abs nito kaya pinagsusuntok niya sa mukha pero hindi ito nasasaktan kahit anong gawin ng Demon King. At siya ang pinagsusuntok ni Escanor sa pagmumukha kaya nabugbog ito ng walang laban. Nang tinodo ni Escanor ang suntok ay tumalsik ito saka naghilom ang kanyang sugat. Subalit nagpalabas ng kapangyarihan ng kalaban patungo sa kanya kaya pinrotektahan siya ng mga kaibigan dahil sa pag-aalala nila kay Escanor. Pero nagalit pa ito dahil nais niyang makipag 1v1. Ngunit ayaw siyang payagan ng captain na magpakamatay na lang. Nagpalabas ng isang nakakatakot na nilalang ang Demon King. Pero matapang na tumalon si Escanor patungo sa kalaban na naglabas ng mga kamay. Subalit sumama pa rin ang mga kaibigan saka isa-isa nilang ginamit ang malalakas na mga kakayahan patungo sa halimaw na siyang dahilan upang sumabog kaagad ang summon ng Demon King. Ngunit pinagtapat ni Escanor na huli na ang lahat kaya nagmakaawa na lang itong pabayaan siyang lumaban para sa kanila na ikinalungkot ng captain. Samantala si Zeldris ay hiniwa ang ilusyon na ginawa ng Demon King. Kaya inatake sila ng malaking espada ngunit nakaligtas naman ng magkasintahan. Muli silang nakailag sa atake saka tinamaan nito ang demon sa pagmumukha. At sumugod si Zeldris sa kanyang ama na sinusubukan siyang patayin kaya naglaban sila ng mga espada hanggang sa tamaan siya nito. Pero muli siyang tinaga ng giant sword pero nakatakas sa mga debris. Samantala sa labas ay pinagtulungan na ng 7 Deadly Sins ang Demon King. Habang si Zeldris sa kanyang pag-iisip ay hinigop nito ang ama ng Ominous Nebula. At sa labas naman ay napinsala ang Demon King dahil sa sins kaya nagbalik na si Zeldris sa katawan nito pero naglabas ito ng matinding kapangyarihan. Giit ni Merlin na senyales ito na natatalo na ang Demon King. Habang nasa ere ay pinutol ni Zeldris ang ugnayan sa mga commandment. Pero nais pa rin siyang abutin ng kamay nito pero biglang nawala dahil kinuha ni Ban. Kaya naman nagtagumpay na sila na mailigtas si Zeldris pero nagagalit pa rin ito sa bida kaya sinubsob ni Gelda sa mga siopaw nito. Samantala ang mga commandment ay nagtungo sa itaas at sumabog kaya nagkalat ang mga ito sa buong paligid. Na dahilan upang mabalot ng kadiliman ang buong lugar kaya nagsimatayan ang lahat ng mga puno at mga hayop. Kaya napatanong si Escanor kay Merlin kung ano ang nangyayari. Patuloy na nawasak ang buong lugar dahil balak palang gamitin ng Demon King ang buong Britanya bilang bagong vessel dahil hindi na niya magamit ang katawan nila Zeldris at Meliodas. At kalaunan ay nakita nila ang napakalaking mga kamay at galamay nito na nagpapayanig sa buong lugar. Kalaunan ay nakita nila ang napakapangit at nakakatakot na anyo ng Demon King at sumigaw pa ng malakas gamit ang doble-doble bunganga nito. Samantala minamadali ni Hawk si Mama Boar na magtungo sa mga kaibigan, subalit nang makita nito ang halimaw ay nagbago ang kanyang isip na magtungo doon. Nag-alala sila Jenna at Zeneri sa kanilang nakita. Nabahala din sila Alain at Metrona para sa kaligtasan ng mga kaibigan. Samantala walang magawa sila Hauser pati na ang mamamayan ng Leones kundi ang umasa na lang na matatalo ito ng 7 Deadly Sins. Nagbabala naman ng Demon King na kung hindi sila susuko ay wawasakin na nito ang buong Britanya subalit nakangiti pa ang ating bida. Maging ang buong grupo ng 7 Deadly Sins ay kumpiyansa na tatapusin na nila ang kasamaan ng Demon King. Sa utos ng captain ay sumugod na ang Sins, ngunit inatake sila nito ng malakas na magic power kaya hindi sila makakilos subalit umatake pa rin sila Escanor at Ban na nagpasabog sa maliit na bahagi ng katawan nito kaya tinawanan lang sila ng Demon King. At dahil sa matinding gravity ay nahihirapan ang grupo. Kaya gumamit si Merlin ng power limit break spell upang makakilos na ang mga kasama. Saka sumugod ang mga ito at umilag sa mga galamay. At sa pangunguna ng captain ay isa-isang umatake ng mga ultimate spell ang bawat kasapi ng 7 Deadly Sins. Saka pinalakas ni Merlin ang kanilang mga atake na tumama sa ginawang magic barrier ng Demon King. Subalit nawasak ito dahil sa lakas ng pinagsamang kapangyarihan kaya direkta na itong tatama sa pagmumukha ng villain nang biglang iniligtas ito ni Meliodas na ikinatuwa ng ama pero pinatay siya nito ngunit isa lang palang ilusyon. Dahil ang balak pala ng bida ay ang pabandahin ng walang tigil ang kapangyarihang ito gamit ang mga clone upang mas lumakas ang atake. At sa bandang huli ay tuluyan niya na itong pinatama sa kawawang villain na tuluyang nang wasak sa napakalaking vessel ng kanyang ama. At bago ito maglaho ay nagbanta ito na may mas malaking delubyo ang paparating. Sa katuluyang gumuho ang pangit na vessel ng villain kaya
kaya nawasak ang malaking bahagi ng lupain sa Britanya saka sumabog pa ito ng ubod ng lakas. Samantala nailigtas ni Mael si Zeldris mula sa pagsabog, at ang mga kasapi ng Seven Deadly Sins ay nahihirapang kumilos dahil naubos ang kanilang mga lakas. Nagtaka si Zeldris kung paano nagawa ni Meliodas na ang Demon King lang ang tatamaan ng napakalakas na atake at hindi nawasak ang buong Britanya. Dahil pala ito sa Magic Lake na inabsorb ang lahat ng kapangyarihan na nanggaling sa pagsabog ng magic power. At si Merlin daw ang nakaisip ng ideya na ito kaya naisip ni Zeldris na napakadelikado talaga ng katalinuhan ng mage. Subalit hindi pa rin naglaho ang mga commandment. Giit ni Merlin na dahil isang Diyos ang Demon King ay hindi nila ito tuluyang napatay at siguradong magbabalik ito makalipas ang ilang daang taon. Kaya para tuluyang mapatay ang Demon King ay ginamit ni Meliodas ang kapangyarihan at napamangha ang kapatid dahil mas malakas na ito sa kanilang ama. Saka kinuha nito ang mga commandment upang wasakin kaya nanginginig ang buong lugar. Ngunit giit ni Zeldris na maaari niya pa itong gamitin upang maging sunod na Demon King. Pero ayaw daw ni Meliodas na sundin siya ng nasasakupan dahil sa takot kaya ibinigay ng bida ang lahat ng magic power upang mawasak ang lahat ng mga commandment mula sa ama kaya nagliwanag na ang buong Britanya. Labis na natuwa ang mga tao dahil nalaman nilang nagtagumpay ang kanilang mga tagapagligtas. Kaya naman idiniklara ang araw na ito ng hari na bagong holiday para sa isang festival. Sa kaniyaya ni Meliodas ang kapatid na magbonding. Subalit mapayapang umalis sila Zeldris at Gelda upang magsama. Malungkot pa rin ang lahat dahil hindi na makakabalik si Escanor kaya nagpaalam na ito sa mga kaibigan at nagpasalamat sa kanilang mga pinagsamahan. Saka pinanood nila ang kaibigan habang unti-unti itong nilalamon ng apoy. Ngunit niyakap pa rin siya ni Merlin at hinalikan sa pinakahuling pagkakataon ng buhay nito dahil ang mga paso at peklat na nagmula dito ay siyang palatandaan daw ng mage na ang isang katulad ni Escanor ay nag-exist sa mundo. Kaya napaluha ito at hiniling na lang sa may kapal na sana ay magkaroon ng isa pang katulad niya na magmamahal kay Merlin. Hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng apoy at umikot-ikot sa kanila hanggang sa tuluyang maglaho at magbalik sa alapaap. Mapayapa nang nagiinuman ng magkakaibigan dahil namatay na daw ang Demon King. Subalit nagbabalik pa si Vivian na sobrang obsessed kay Gil Thunder. Nagtaka sila dahil pinatay na ito ni Ludushel. Pero na-revive daw ito dahil sa pag-ibig sa kanya ng isang magiting na Holy Knight at nalaman nilang ito ay si Dryfes na pinatotohanan din ni Griamore. Dahil dito ay wala na daw pake si Vivian kay Gil dahil meron na siyang jowa. Kaya maaari na daw siyang tawaging mommy ng anak ni Dryfes na mukhang Gorelia. Subalit na bahala si Gil sa sinabi nitong paparating na kaguluhan. Giit ng mage na ginaya niya lang ang narinig kay Merlin. Masaya ang lahat dahil nang ginamit ni Meliodas ang Demon King powers ay hindi na niya kinailangang umalis sa Earth at natanggal na rin ang sumpa kay Elizabeth. Na-revive na rin ni Ban si Alain kaya magkakasama na sila. Si Gother ay naalala na rin ang minahal nitong si Nadja. At si King at Diane ay magpapakasal na rin dahil nag-propose na daw si King. Tinanong nila si Merlin kung ano ang nais nito. Kaya dinala sila ng mage sa kinaroroonan ng Magic Lake at nagsimula itong mag-cast ng spell at mula sa Borhat ay kinuha niya si Arthur. Dumating si Hawk na takot dahil ba't ngayon lang daw siya sinundo. Nagpatuloy si Merlin sa kanyang spell kaya nagliwanag ang Magic Lake patungo kay Arthur. Saka nang mabuksan ng susi ay sumabog ang liwanag sa buong paligid. Kaya muling nabuhay si Arthur pero nakakaramdam ito ng labis na sakit sa dibdib. Giit ni Merlin na si Arthur daw ay ang Lord of Chaos kaya wag na nitong pigilan ang mahika na pumapasok sa kanyang katawan. Biglang nagbago ang mga mata nito at nang makita si Meliodas ay inisip niyang kakampi pa rin ito ng mga demonyo kaya gumamit ito ng spell at tila napunta sila sa kakaibang mundo kaya hindi nila maintindihan ang nangyayari sa paligid. Inatake si Meliodas ng isang castle-faced giant kaya iniligtas ni Ban. Subalit dumating ang mga halimaw na winasak ng captain. Saka muling nabalot ng kadiliman ang lugar. Kaya pinaliwanag ni Merlin na maayos na ang lahat at hindi totoong nagtraidor sa kanila si Meliodas upang kumalma ang magic power nito kaya nagbalik na ang lahat sa normal. Kalaunan ay humingi ng tawad si Arthur dahil akala niya ay kalaban pa rin ang bida. Pero napatanong ang captain kung anong ibig sabihin ng chaos na binanggit nito. Sagot ng mage na ito lang naman ang isang bagay na kinatatakutan pareho ng mga demon at mga goddess. At si Arthur ang napiling Lord of Chaos na siyang magiging hari ng buong Britanya para sa makabagong mundo. Nagtaka si Meliodas kung bakit binuksan ni Merlin ang kapangyarihang ito. Nang marinig nila ang boses mula sa nagpakilalang Princess of the Lake, naalala ni Arthur na ito ang nagbigay ng Holy Sword sa pinakaunang hari. Pero nagtaka si Meliodas dahil sa 3,000 years ay ngayon niya lang ito narinig. Ipinakita nito sa nakaraan ng City of Belialuan kung nasaan ang mga pinakamatatalinong mga tao kung saan gumagawa ang mga ito ng experiment sa mga bata upang maging human weapon sa mga high-rank demons at goddesses kung saan nanggaling si Merlin. Subalit isa pa rin itong bata na naghahanap ng pagmamahal ng ama kaya tumakas ito mula sa facility at doon ay nakilala niya si Meliodas na kanyang nagustuhan. Pero walang nararamdaman sa kanya ang bida kaya gumawa siya ng bagong anyo na isang dalaga at nag-imbento ng spell upang mapanatili ang kanyang anyo upang ma-inlove din sa kanya si Meliodas.
Subalit si Elizabeth lang ang nagugustuhan nito, kaya nagbalik na lang si Merlin sa Belialuan upang ituon ang sarili sa pag-aaral pero hindi pa rin ito naging kasagutan sa kanyang kalungkutan. Kalaunan ay natutunan niya ang alamat tungkol sa chaos na pinagmulan ng Demon King at Supreme Deity pati na rin ng Sacred Tree. Ang Demon King ay ginawa ang Demon World at ang Supreme Deity ay ginawa ang Celestial Realm at ang Sacred Tree naman ay nagbunga ng unang mga fairy. Sumunod ay nagkaroon na rin ng mga giant na mga mahilig sa gulo. At sumunod ay nagkaroon na rin ng mga tao na nakakaramdam ng lahat ng emosyon. Dahil napansin ng Supreme Deity at Demon King na halos perpekto ang pagkakagawa ni Mother Chaos sa mga tao ay natakot sila sa susunod na gagawin nito kaya nagtulong ang dalawa upang maikulong ang Mother Chaos na kanilang pinagmulan. Dahil rin dito ay nag-research si Merlin sa loob ng 3,000 years upang maibalik si Mother Chaos dahil naniniwala siyang mapupunan nito ang malaking kalungkutan sa kanyang puso. Giit ng Princess of the Lake na ginamit lang sila ni Merlin para maisakatuparan ang mga kondisyon para mabuhay si Chaos. Ayaw maniwala ni Diane na totoo ito. Kaya sinabi ng Lake na si Merlin din ang nagpagawa ng Coffin of Eternal Darkness upang maisil ang Demon King at Supreme Deity. At si Merlin din ang dahilan kung bakit muling nabuhay ang Demon King. Pinaharap din ni Merlin ang atake ni Meliodas sa lake at siya rin ang nagbalik ng sumpa ni Elizabeth na tinanggal na ni Meliodas. Dahil natakot si Merlin na hindi napapatayin ng captain ng Demon King kung matanggal na ang sumpa ng kasintahan dahil isa ito sa kailangang kondisyon para mabuhay si Chaos. Sinabi ng Princess of the Lake na matagal na nilang kasama si Chaos at ito ay walang iba kundi si Mama Boar, na nagsimulang mag-deform dahil sa na-awakened na ni Arthur ang kapangyarihan ng Chaos kaya nagtungo na ito sa kanyang katawan. Pinag-utos ni Meliodas na ibalik ni Merlin sa normal si Arthur ngunit giit ng mage na hindi na ito posible kaya inawat sila ng binata na nahawakan ang mga hinaharap ni Merlin. Saka habang nagpapaliwanag si Arthur ay nangyayari sa paligid ang mga sinasabi niya. Subalit pagkatapos niyang magpaliwanag ay hindi niya alam na nagagamit niya ang kapangyarihan. Kalaunan ay lumabas si Kat ngunit muntik na nitong makain si Arthur. Subalit naputol ang isang kamay nito. Saka nag-transform si Kat na isang mabangis na nilalang. Giit ng Princess of the Lake na nais ni Kat na mapasa kanya ang kapangyarihan ni Chaos upang ito ang maging pinuno ng buong Britanya. Natalo na daw ito noon ni Chaos pero ngayon ay nagbalik. Dahil sa kapangyarihan ni Kat ay napunta sila sa isang dimensyong bunganga kaya nagsimula silang atakihin ito pero walang kwenta ang mga atake. Ngunit nawasak ang dimensyon na ito at nakaligtas sila gamit ang espada ni Arthur. Kaya mas lalong naglaway si Kat na kainin si Arthur. Pero pagsugod niya ay hiniwa siya nito sa gitna at sumabog ng napakalakas. Saka nawalan nito ng lakas na agad na pinuntahan ni Merlin. Niyaya sila ni Elizabeth sa Leones pero ayaw na silang madamay pa ni Merlin kaya tineleport sila nito sa Leones. Saka nagbantay si Merlin kay Arthur na nakitang nagtransform na ang Holy Sword. Samantala nalulungkot ang mga kaibigan sa kinahinatnan ng lahat nang sinabi ng captain na mapanganib ang kapangyarihan ni Arthur kung hindi nito kayang kontrolin. Kalaunan ay humanig dahil nabuhay na naman si Kat. Kaya nagcast ng spell si Merlin at inatake nito ang halimaw gamit ang mahika. Muling umatake ang mage sa halimaw. Saka nag-teleport upang hindi matamaan at inatake ito sa katawan. Subalit tinamaan din siya ng laser nito. Kaya to the rescue si Arthur at hiniwa ang katawan nito. Subalit muli na naman itong nabuhay. Kaya gagamitin na ni Arthur ang kapangyarihan ng espada upang ipagtanggol ang kanyang mamamayan. Pero nang sinabi ni Kat na namatay na ang nasasakupan nito ay nawalan siya ng pag-asa kaya tinamaan ito ng halimaw. Umatake si Merlin ngunit tinamaan din siya nito. At bago siya tamaan ng laser ay dumating ang captain para iligtas siya. Nandoon din ang lahat ng kaibigan para tumulong. Saka sinabi ng captain na nagpa siya silang tulungan siya. Subalit muli na namang nabuhay ang halimaw. Nang sumugod ito ay kinalaban ito ni Ban ngunit napatalsik at si Diane naman ang umatake. Pinaghihiwa ito ni Meliodas at inatake ni Elizabeth saka kinoryente din ito ni Gother kasunod ng mga sandata ni King. Tapos hiniwa ito ni Arthur gamit ang Holy Sword kaya nagkaroon ng pagkakataon si Merlin na patigilin ang oras nito na e-epekto ng maraming taon. Ikinasal na rin sa wakas sila Elizabeth at Meliodas. Pagkatapos ay nangarap silang dalawa sa mangyayaring pagsasama. At maraming taon nang lumipas ay nakahiga na si Elizabeth at naghihintay ng kanyang kamatayan kaya napakalungkot ni Meliodas dahil hindi na ito muli pang ma-reincarnate. Muling nabuhay si Kat na tinutukso pa ang bida dahil siya na lang ang natira sa 7 deadly sins kaya nanggigigil din siya sa pag-atake sa halimaw. Subalit narinig niya ang boses ni Elizabeth kaya kumalma ang bida at nagising sa bangungot na ito ni Kat. Pero ang mga kasama ay nasa ilalim pa rin ng bangungot. May paraan na daw si Arthur para matalo ito. Ngunit kakainin na sila ni Kat, subalit nagpalabas ng malaking bibig si Arthur gamit ang kanyang magic. At kakainin na si Diane nang atakihin ito ng mga pangil kaya pinrotektahan ni Kat ang sarili pero nahuli siya ng dila nito. At gamit ang kapangyarihan ng Holy Sword ay tuluyang kinain ng halimaw na ginawa ni Arthur ang sekim na halimaw. Dahil sa matinding pagnanais ni Arthur ng kabutihan ay nagwagi ang Holy Magic ng Holy Sword. Saka nangako ang 7 deadly sins na susuportahan nila si King Arthur sa pamumuno sa Britanya. Bago umalis sila King ay sinabi nitong malapit na
rin silang magpakasal ni Diane. Sila Ban at Elaine naman ay nais maglakbay upang tikman ang iba't ibang alak sa Britanya na ikinainis ni King. Balak daw ni Gother na maglakbay upang alamin kung ano ang nais niyang maging trabaho kaya naghiwalay na sila ng mga landas. Samantala si Hawk ay nais daw magtungo sa kanyang kapatid, pero hindi niya pala alam kung paano magtungo sa Purgatory kaya tinawag niya si Merlin. Dahil dito ay nag-teleport siya patungo sa Purgatory kung saan nanibago siya sa mahirap na klima doon. Nakaligtas sa mga digmaan ng mga tao sa pamumuno ni Nanashi. Nang makita ni Orlandi na dati pala itong Angel dahil sa likod nito saka dumating sila Arthur at Merlin. Sa wakas ay nahanap na rin ni Hawk ang kanyang kuya na si Wild kaya tuwang-tuwa ang magkapatid. Ang Dawn of Roar na grupo ni Slater ay nagpatuloy sa paglilingkod kay King Boltra. At habang nagsasanay sila Hauser ay dumating ang balita sa isang ferry na ikakasal na sila Ban at Elaine kaya mabilis na nagtungo si Jericho. Si Deathpierce naman ay nagpasyang magbalik sa Edinburgh upang tulungang makabangon ang kaharian. Tinutulungan naman ni Dreyfus si Hendrickson sa potion school nito. At si King Boltra ay namimili na ng mga laruan sa kanyang magiging mga apo dahil nalaman niya na ito sa pangitain. Nagbabantay ang mga fairy kina Elaine at Ban dahil excited sila sa magiging baby ni Elaine. Si Elizabeth ay buntis na rin kaya naisip ng captain na ang ipapangalan sa anak ay Tristan. Si Ban naman ay Lancelot ang ipapangalan sa anak. Lumipas ang ilang taon ay hinahabol si Tristan ng Royal Knight upang pabalikin sa palasyo. Ngunit isa itong delulo na sinasabing kailangan nilang iligtas ang bayan sa 7 deadly sins na nagbabantang sakupin ng kaharian pero iniwan siya ng mga kaibigan. Pag-uwi ay nakita siya ng ina at nandoon na rin ang mga kaibigan. Giit ni Tristan na alam niya ang masamang balak ng ama. At niloko din ito ni Meliodas kaya kinalaban siya nito. Kalaunan ay lumabas na sila para sa birthday surprise ni Tristan ng mga fireworks. Saka natuwa ang mga tao nang makita ang mga tagapagligtas. Kaya nagtataka si Tristan kung bakit natutuwa ang mga tao dahil akala niya ay kalaban ng 7 deadly sins. Kaya gamit ang magic ni Gother ay ipinakita nito ang nakaraan at ang paghihirap at kalungkutan ng lahat upang makamtan lang nila ang kapayapaan dahil dito ay napaluhan na lang si Tristan. Kinabukasan ay nagsanay si Tristan dahil nais niyang maging malakas upang maging hari. Giit ng ama na maaari din naman siyang maging isang magiting na Holy Knight pero nais daw nitong maging kasapi ng 7 deadly sins.